Hey mga brods, eto nga, Coach Norman Black, isa naman ito sa mga prospect ngayon ng San Miguel Beermen dahil nababalita nga na itong SMB mga kabrods, hindi lang players ang papalitan nito. Coach din. Dahil ito pong si Coach Norman Black, dating coach na rin ito ng San Miguel Beermen taong 1987 to 1996. Biruin nyo sa loob ng 9 years, siyam na kampyonato ang naibigay ni Coach Norman Black lang naman as a head coach ng SMB that time. Tapos nakapag-Grand Slam pa ito taong 1989. So grabe rin pala yung history nito po ni Coach Norman Black sa SMB mga kabrods. Hindi rin basta-basta. Pero pagdating nga dito sa Meralco Bolts, hindi na niya napakampyon ito. Pero nakapag-kampiyon din naman ang Meralco, pero consultant na lang siya doon. Pero ito mga kabrods, ito pong si Coach Norman Black, one of the best coach din talaga dito sa PBA. Alam din naman natin na mataas na rin ang kanyang posisyon as a consultant dito sa Meralco Bolts. So babalakin pa ba niya na bumalik ng head coach? Dahil syempre mga brods, tapos na ang ating finals ng Ginebra versus TNT Tropang Giga. Yun nga, nagwagi ang TNT. Syempre ang gandang boost ito ulit sa MVP group. Pero ito pong si Coach Norman Black, once kasi na ma-offeran ulit ito ng SMB, well, why not mga kabrods? Dahil ito pong SMB, syempre nagkanda gulo-gulo na. Ang aga nagburakay, pinalitan si Coach George Gallant, Coach Leo Austria, tapos hindi naman nakapasok ng playoffs round. Pero ito pong si Coach Norman Black mga kabrods, hindi na sila magsisisi dito. Ang Meralco nga, nahawakan ito ni Coach Norman Black since 2014, pero hindi niya napakampyon. Bakit mga brods? Hindi na kasi nagiging favorite ng MVP group ito pong Meralco na palakasin pa ng palakasin. TNT kasi ang paborito talaga nila dito. Well, ito pong Meralco, kahit hindi man ganun kalakasan ng lineup, nakikita nyo mga brods, sila ang palaging nakakatungtong ng kampyonato sa mga past few years. At yun, nakakalaban ng Barangay Ginebra. Nagkakataon lang talaga na hindi malakas ang lineup ng Meralco. Ito mga brods, na fell short sila. Pero yun, ang ganda pa rin ng performance ng Meralco Bolts kahit ganyan yung lineup nila. And ito mga kabrods, tapos ng ating Commissioner's Cup Finals. Paparating na tayo ng All Filipino Cup. This week na nga, kung di man ako nagkakamali, ang start na nyan. So wala nang import. So kailangan All Filipino na ang laruan dito mga kabrods. Kaya ang SMB ngayon, gustong magpalakas palalo ng lineup mga kabrods. Gusto nilang makipag-trade sa ibang kupunan para nga mas lumakas lalo. Ito pong boost ng lineup nila mga kabrods. Dahil sinabi ng SMB na rebuilding, yes, magre-rebuilding talaga sila mga kabrods. Dito sa head coach, siguro mga kabrods, hihintayin pa natin mga ibang reports dahil ito pong si Coach Leo Austria, bali-balita na gusto na niyang mag-focus dito sa SMB as a head coach dahil syempre bigla itong binalik as a head coach. Syempre bigla rin naman itong mga kabrods. Kaya nagulo ito pong sistema ngayon ng SMB. Pero itong lineup kasi ng SMB mga brods, once na mahawakan ito ni Coach Norman Black, di na rin talaga ako magugulat kung sila ang palagi nakakatungtong ng finals. At yun, kung sakali magkaroon ulit ng kampeonato ang SMB dahil 3 years na nga hindi nakakapag-champion ito pong SMC group mga brods, kung di man ako nagkakamali, or 2 years, dahil ito nga palagi na lang nagdo-dominate ito pong MVP group. So yun mga kabrods, tapos ito Commissioner's Cup, TNT na naman ang nanalo ngayong 2025. Kaya ito magre-rebuilding ang SMB, magpapatrade ang Ginebra, magpapalakas din ang Magnolia Hotshots mga kabrods. So maraming gagawin dito sa SMC group na ito dahil syempre inaalarma na sila, palagi na lang TNT ang nagcha-champion. Pati yung Meralco, di ba mga kabrods, nagcha-champion na rin last year. Kaya ito, magme-make move na sila. Kaya komento mo lang opinion mo dito mga brods. Coach Norman Black, back to SMB. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Angelo Cuame. Yes, alam din naman natin ng Ginebra. Natalo nga against TNT Tropang Giga. Isa nga sa mga nakikita nilang downside ng Ginebra, ito pong center position. Yes, mga kabrods, 3 years nang hindi nagcha-champion ang SMC group. Kaya kailangan na nilang mag-make move. Kaya ito pong si Angelo Cuame, ito pong 6'11" big man from Ateneo Blue Eagles na naglaro ng Meralco Bolts sa EASL campaign nila mga kabrods. Ito, isa rin pala ito sa mga naging reserva ni Justin Brownlee nung nagkaroon ito ng dislocated sa thumb
finger niya, mga kabrods, nung finals, di ba? Tandaan nyo yan. Pero syempre, pinilit ni Brownlee at siya na lang ang naglaro. Pero mga kabrods, pinag-training pala nila. Ito pong si Angelo Kwame dito sa Ginebra, mga kabrods. Pero may mga reports and rumors tayo na ayon din kasi sa mga rules, mga kabrods, pag ikaw ay naturalized player dito sa bansa, pwede ka maglaro sa PBA as a local player. Siyempre, kinukumpira pa natin itong mga kabrods, meron pa itong ongoing papers dito sa government kung pwede ba talagang maglaro as a naturalized player. Dahil kung pwede, dapat matagal ng local player. Ito pong si Justin Brownlee. Pero pag ito ay nangyari, mga kabrods, gagawing local ng Ginebra, ito pong si Ange Kwame. At ito, mga kabrods, ang pwede na lang kunin sa rookie draft 2025. Yes, kaya ito, ongoing pa rin at ito, hinihintay pa rin ng Ginebra yung rules na ganito. Si Justin Brownlee, siguro hindi na, malabo na maging local ito, mga kabrods. Dahil, syempre, lagi na lang nagiging import ito ng PBA. Kaya itong si Angelo Kwame, na 27 years old lang, na galing UAAP, and well, mga kabrods, baka ito yung i-consider nila as a local player ng bansa. Kaya ito, ay ang swerte ng Ginebra dito. 6'11" na may import na talaga, mga kabrods. Ito pong si Kwame, hindi rin naman biro, ito pong lakas na ito. And ito, sa ilalim pa lang talagang kinakain na ni Kwame yung mga ibang players, and magandang footwork nga ang pinapakita niya. Improvement ni Angelo Kwame, maganda na rin, mga kabrods. And ito, may shooting pa kahit papano. Ang ganda rin ng stroke na ito po ni Angelo Kwame. Kaya believe din tayo sa big man na ito. Kaya sa Gilas Pilipinas, ang laking tulong din nito. Sadyang hindi lang siya nakakapasok dahil ang kanyang kapalitan doon, ito pong si Justin Brownlee. Pero after niya ni JB, baka ito na yung gagawin na lang, stable naturalized import ng Gilas Pilipinas. Kaya itong mga kabrods, ito pong Ginebra, bawing-bawi na. Kumbaga, yung feel nila na gustong bumawi na next season ay naandun mga kabrods. Ang dami nga mangyayari dahil All Filipino Cup, walang Brownlee, walang RHJ. Kaya itong TNT gustong kunin si Mikey Williams dahil gusto nilang ibalik yung parang import na local nila. While sa Ginebra, gusto nga nilang gawin ito pong papers na ito po ni Angelo Kwame as a local player ng bansa. Syempre, medyo 50-50 pa tayo dito, mga brods, kung matutuloy yun. Pero kung hindi, makakipag-trade na naman ang Ginebra na local big man dito sa PBA. Dahil yan nga talaga ang kulang nila. Dahil nakaka-atake nga si RHJ dito sa ilalim, kaya yan din yung kulang ni Japet Aguilar dahil wala nga tulong si Japet, mga kabrods, sa ilalim. Kaya mga brods, ito pong si Angelo Kwame, once naman na makuha ito ng Ginebra, wala na, ayawan na. Ito pong Ginebra, ang lakas na nga ng puwersa nito sa opensa. Tapos sa depensa, okay rin kahit papano dahil nandiyan naman si Japet and Troy Rosario. Pero iba pa rin pag may Angelo Kwame ka dyan. 6'11" at 27 years old, mga brods, ang bata pa. Kaya ito, mga brods, tiba-tibang Ginebra dito dito kay Kwame. Kung maging local pa ito. Kaya komento mo lang po yung dito, mga brods, at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood, mga brods. This is Phil Basketball. Yun lang, I'm out.